Bukod sa banta ng lahar dahil sa Bulkang Mayon, pinangangambahan ng ilang taga Manito Albay ang tila pag-agos ng kumukulo at umuusok na tubig sa isang ilog. Ang paliwanag ng FIVOX, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Emil, hindi umano ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kundi isa pang bulkan na matagal umunong patay ang sani ng malagatas sa tubig na dumaloy kamakailan sa Balabagon River dito sa Albay. Mula sa himpapawid, aakalain mong umaagos na gatas ang ilog na ito. Pero sa malapitan, kumukulo-kulo, umuusok at mahapdi sa pangamoy sa animoy bukal sa kagubatan ng Barangay Balabagon sa Manito Albay. Isa ito sa pinaniniwalaang pinanggagalingan ng malagatas ding tubig na dumadaloy sa Balabagon River at pinangangambahan ng ilang residente na dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. First time lang nangyari yan dito sa amin. Sa tagal na namin dito pagkagawa, ganyan lang nangyari yan na yung parang kulay gatas, biglang pumuti yan lahat tubig na yan. Sabi nila, amoy asupre daw. O dahil nga ba sa mga ko dito, mga constituent ko, baka may ko sa kalusugan nila, mahirap na. Pero sabi ng FIVOX, hindi ito dulot ng Mayon. Hot Springs nila ito na posibleng dahil sa isang matagal na nilang patay na bulkan sa lugar. Yung mga ganitong phenomena, yung isa po yung ilog magiging puti. Dahil po yan sa yung hot springs na lumalabas dyan. And meron po tayong inactive na volcano, yung Dol Hill, yung tinatawag. Patay na po na bulkan yan, pero may residual heat pa po yan sa ilalim, mainit pa po yan. And in fact po, may plans po to utilize the area for geothermal power. At kaya nila ito nagkukulay gatas. Na sinasabi ng mga witnesses, amoy asupre daw po. So it's likely meron po siyang may halong na minerals na related sa sulfur. Kaya nagbubuti at amoy asupre. Samantala, sa kuwang ito ng mga pulis sa may barangay na Gotgot, Sitio Inang Maharang, makikitang mas malawak ang mga bukal at mas matindi ang pagkulo ng tubig. Hindi man mula sa Mayon, nagpapaalala ang espesyalista na hindi pa rin ito dapat pinagpapaliguan o iniinom. Kung paliliguan naman po, maaaring magdulot ng yung skin irritation, maaaring makatihan. Kung tutuusin, kilo-kilometrong lakaran at masukal na lugar ang daraanan para lang marating ang sinasabing maliit na bukal. Pero sa kabila nito, dinarayo na raw ito ng mga turista. Kaya kinurdunan na ito at bantay sarado pa ng mga pulis. Sa part po namin ay gusto lang po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga turista. Lahat ng taong gustong pumunta doon ay kaligtasan ng bawat isa. Kaninang umaga, sumama ang GMA Integrated News sa mobile volcanic gas monitoring ng FIVOX. Sinukat nila ang sulfur dioxide o asupre at iba pang volcanic gases sa hangin para maimapa kung saan-saan paligid ng Mayon may concentration ng gas. Mahalagaan nila ito para makita kung dumadami ang binubugang gas ng bulkan na maaring babala ng posibleng pagputok. Minsan po kapag madaming mataas yung sulfur dioxide, it means po na maraming magma yung umaakyat. Proportionality yan. It can also mean po na biglang tumataas, anomalous po yun. Ibig sabihin, open yung vulkan, mas mabilis na makaakyat o makalabas yung lava. Pinabantayan din ito dahil delikado sa mga tao. Kung in high concentrations po, ang sulfur dioxide ay masama po talaga sa tao. Maglilid sa yung pagkahilo, yung na bibig, masakit sa ilong, or minsan na-irritate yung mga baga natin. Samantala sa buong maghapon ay wala naman daw masyadong pinagbago sa behavior ng Bulkang Mayon. Nanatili ang antas ng alerto sa level 3. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.